Mga sangkay, alamin po natin ang report na ang ilang bahagi ng Pilipinas daw ay inuulan na ng yelo. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At very interesting itong topic natin ngayon dahil nga po mga sangkay, kahit ako, nagulat na may mga matitinding pag-ulan na umaabot mga sangkay ng ilang minuto at ito po ay yelo. Mga malalaking hulma ng yelo mga sangkay ang bumabagsak mula po sa kalangitan. At ngayon, alamin po natin ano nga bang nangyari. Mainit po ang panahon ngayon mga sangkay. Ano ba ito? Nakakaapekto ba yung sobrang init ng panahon sa mga biglaang pag-ulan ng yelo mga sangkay sa Pilipinas? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube at paangat po tayo ng paangat mga sangkay. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. I-subscribe mo na po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Makikita lamang po ang subscribe button sa ibaba, okay? Para namang kabilang ka po dito sa dumadaming mga solid sangkay sa YouTube. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit sa mga nanonood po sa Facebook. Habang kayo ay nanonood, sundan nyo lamang po itong mga sangkay. May ginawa pa akong sample video. Ngayon, gawin nyo po ito ng aktual sa ito mismong pinapanood nyong video. Kagaya po ng nakikita nyo sa screen, may 3 tuldok bandang itaas sa video. I-check nyo po sa inyong mga cellphone. Pindutin nyo po yung 3 tuldok na yan na magkakatabi sa itaas ng video na pinapanood nyo ngayon. May lalabas po dyan na Show More. Pag lumabas na po yung Show More, pindutin nyo rin po yung Show More. At ayun lang mga sangkay. I hope na nasundan po ng lahat. Ngayon ito na nga mga sangkay na naintriga ako dito sa nangyayari sa Pilipinas na pag-ulan daw po ng yelo. Ano nga ba ang dahilan mga sangkay? Kasi ngayon, mainit po ang panahon. Sobrang init ng panahon, diba? Halos hindi po kayanin ng marami sa atin at marami na nga po ang nakakaranas ng heat stroke dahil sa tumitinding init ng panahon. Ngayon, ito po yung balita. Mas mainit na panahon, inaasahan sa Mayo, pag-ulan na may kasamang yelo, posible rin. At nangyayari po yan ngayon, mga sangkay. Ina-expect pa rin po natin na magkakaroon tayo ng ganito kainit na panahon sa susunod po na 2 linggo and magkakaroon na rin ng mga frequent thunderstorm occurrences po pagsapit po ng second half of May. Global boiling na kung ilarawan ng United Nations ang nararanasang init hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang parte ng mundo. Okay, ayan na nga po mga sangkay, hindi na po basta init lamang itong nararanasan ng mundo ngayon, kundi mas pinatindi pa po kung ilarawan po ito ng United Nations. Ulitin po natin kasi baka akala po natin na itong init na to ay simple lamang. Kaya nga po natatawa po ako sa mga nagpo-post na kinukumpara po ang panahon noon na noon daw po mga sangkay kahit mainit ang panahon kaya po maglaro sa kalsada, okay lamang po mainit ang panahon noon. At hindi po nagsasara ang eskwela ng face-to-face. Subalit ngayon daw, kaartihan na lang daw mga sangkay dahil nga po, pag mainit ang panahon, bigla pong magdideklara na online class muna, bawal muna ang face-to-face. Guys, magkaiba po ang noon at ngayon. Noon walang global warming, walang climate change. Di ba mga batang 90s, noon tayo alam po natin yan kahit sobrang init ang panahon, hindi sobrang init, kahit sobrang tirik na tirik yung araw, kaya natin maglaro. 'Di ba? Habang nasa school, na nasa gitna po tayo ng init ng araw. Pero ngayon kasi, iba po itong init. Malala po ito. Nakaka-damage po ito nagkakaroon po ng skin disease. At kung hindi pa, mga sangkay, pwede ka rin ma-heat stroke. So, try nyo lang magbabad sa kalsada ngayon. Kahit 1 oras lang, huwag kang umalis. Doon ka lang. Ewan ko lang, pag uwi mo kung may sa'yo, o may okay pa sa katawan mo, di ba? Pwede kang ma-heat stroke talaga itong init ng panahon ngayon, mga sangkay.
So ngayon, itong nangyayari sa ating mundo ay lalo pong lumalala ayon po dito sa report. Frequent thunderstorm occurrences po pagsapit po ng second half of May. Global boiling na kung ilarawan ng United Nations ang nararanasang init hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang parte ng mundo. Okay, sa buong mundo, ito hindi lang to sa Pilipinas. Sa iba't ibang panig ng ating mundo, ito rin po ang kanilang sitwasyon. Kahapon lang, pumalo na sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales. Grabe, no? Pinakamainit na itong naitala sa bansa ngayong taon. Ngunit maaaring 53, man. Para na tayong nasa disyerto nito. masundan pa ito ng mas mataas na heat index sa mga susunod na araw. Okay, sa mga susunod na araw, ibig sabihin sa Mayo, inaasahan pa raw po na, Diyos mio, marimar, lalala pa raw ang sitwasyon. Ano na? Kaya dito natin mapapatunayan na itong climate change ay talagang totoong nananalasa na. Ayon sa Pag-asa, kasama dito ang Metro Manila, Regions 1 to 3 at Cordillera Administrative Region. Sa Naiya, Pasay City, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang mararamdamang init ngayong araw habang nasa 44 degrees Celsius naman bukas. Habang sa Science Garden, Quezon City, inaasahang papalo sa 43 degrees Celsius ang heat index. Kabilang din sa nanganganib na makaranas ng dangerous heat index level ang Dagupan City, Pangasinan na tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius. Grabe. Gayon din ang Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Lawag City, Iso, Etiague, Baler at Bacnotan, La Union. Ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang sa ikalawang linggo pa ng Mayo magtitiis sa mga Pilipino sa ganitong kainit na panahon. Hanggang Mayo pa po, mga sangkay. Second week ng May. Ito ay ano pa lang hula pa lang po nila to, parang tansya. Pero hindi pa po nila maano talaga yan, matuldukan kung hanggang second week pwede pang tumagal yan, mga sangkay. Kagaya po nung nauna nilang mga report. Unsod nito, muling pinaalalahanan ng publiko na iwasan munang lumabas na bahay mula alas 10 sa umaga hanggang alas 4 ng hapon para maiwasan ang panganib ng heat stroke at heat exhaustion. Palagian din uminom ng tubig, magdala ng panangga sa sikat ng araw at magsuot ng presko at komportableng damit. Iwasang magbilad sa araw at saka po stay hydrated. Kung init na init ang mga Taga-Luzon at Metro Manila, nitong Sabado, umulan naman ng yelo sa Carmen, Cotabato. Ayun na nga po. Inulan ng yelo, mga sangkay. So, totoo nga na yung ibang bahagi ng ating bansa, inuulan po. Ito napaka-rare nito mangyari na may mga pag-ulan ng yelo, mga sangkay. So, ano kaya ang dahilan? Sobrang init ang panahon, di ba? Ayon sa netizen na si Cherryville Firaren, bigla na lamang umulan ng malakas kahit mainit ang panahon. Makalipas Ayan, ang ilang minuto, nagsimulang umulan ng yelo sa kanilang lugar at tumagal ito ng mahigit 10 minuto. More than 10 minutes. My goodness, ganun po katagal. Isipin mo kung, alam mo, kahit anong tamaan dyan, mga sangkay na, mga bagay-bagay na pwedeng, masira po talaga. Maliban na lang siguro sa mga matitigas na mga bagay. Pero yung mga lambutin, kagaya po ng halimbawa, mga mababasag po na nasa labas, sigurado mga sangkay, 10 minutes na pag-ulan ng yelo. Hindi po yan snow, Yelo po yan. Ibig sabihin, buo-buo na bumabagsak. Sa Cagayan naman, umulan din ng yelo sa Barangay Lanig sa bayan ng Solana nitong Sabado. Ito naman sa Cagayan, mga sangkay, yelo rin, umulan. Ayon kay Ricardo Noble, kasagsaga ng tirik na araw nang biglang bumuhos ang ulan kasabay ang yelo at hangin. Grabe, sa dami ng mga nahuhulog na yelo sa kanilang bubong, halos hindi parang ice cube, Pwede na. na magkarinigan sa loob ng kanilang bahay dahil sa ingay na dulot nito. Tinamaan naman ang dalawa niyang maliliit na gansa at namatay. Diba? Yun yung sinasabi natin, mga sangkay. Talagang pag tinamaan yan, ayun. Napinsala rin ang kanyang mga pananim at natumba ang mga puno ng saging. Ayon sa Pag-asa, iwasang lumabas na bahay kapag umuulan ng yelo.
possible pa rin po na magkaroon tayo ng mga hail, not necessarily hailstorm, pero yung hail occurrences lamang po at saka yung mga buhawi na maliliit lamang kapag meron tayong mga severe thunderstorm. So madalas po yan pagsapit po ng hapon at saka po saglit lamang po na nangyayari. Samantala, isa sa ilalim muli sa yellow alert ngayong araw ang Luzon Grid. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Kukulangin na naman mga sangkay yung supply ng kuryente. Dahil po sa tumitinding init ng panahon. Ayon sa NGCP, nasa 14,952 megawatts ang available capacity ng grid at inaasang nasa 13,893 megawatts ang peak demand. Sa Visayas naman, mula alauna kaninang tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi ang yellow alert. 2,835 megawatts ang available capacity habang ang peak demand forecast ay 2,596 megawatts. Ayon sa NGCP, pinalawig ang yellow alert dahil sa inaasang pagtaas ng demand ng kuryente. Nagkaroon rin ng unplanned outage kanina umaga ang EDC Leyte A, Maha Unit 1 na So, ayun mga sangkay, no? Marami po ang piktado talaga ngayon nitong nangyayaring El Nino at climate change dahil sa tumitinding panahon at para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po talaga tayo nakakaranas nito. So, sobrang mga sangkay, nakakagulat kasi kasabay po ng mainit na panahon, bigla pong bubuhos itong pag-ulan ng yelo. 'Di ba? So, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below, no? Meron po akong isang YouTube isa pong Facebook group na exclusive sa lahat ng mga solid sangkay. Okay, hanapin niyo po ito sa Facebook. Then mag-join group po kayo at make sure na masasagutan niyo lahat ng tanong. Okay? So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.